Sa tuwing magpapasukan, excited ang mga bata sa mga bago nilang gamit at baon nila sa school. At sa mga gantong panahon, ang pinaka naaalala ko yung pag-aasikaso sa akin ng mama ko tuwing papasok sa school sa umaga. Jeff, gising na. Baka malate ka pa sa school niyo. Alas 5 pala ng umaga ay ginigising na ako ni mama para bumangon ng saigaan. Kadalasan bumibili si mama ng pandesal na may palamang dairy cream para sa almusal ko. May kasama pang kape at minsan hot choco. Jeff, bilisan mo dyan, maliligo ka pa! Lo, aga-aga galit. Habang kumakain ako ng almusal ay nagpapainit na ng tubig yung mama ko pampaligo ko. At habang naliligo naman ako ay nagpaplansya naman siya ng uniform ko. Jeff, maliwanag na sa labas, bilisan mo, malilate ka na sa school. Habang pinagmamadali, lalo pa nagbabagal. Ang kupad-kupad mong kumilos. Halika dito, lagyan ko tuwalya likod mo. Para kahit pagpawisan ka, hindi ka matuyuan ng pawis. Kahit lagi yung sinesermonan ng mama ko tuwing umaga, ramdam ko pa din ang pagmamahal niya sa akin. Naikwento ko sa part 1 na nag-decide yung mama ko na i-transfer ako sa ibang school nung nag-grade 2 ako. Dahil naniniwala siya na ako dapat talaga ang first honor nung grade 1 ako. Di hamak na mas malayo ang nilipatan kong school kumpara sa dati kong school na pinapasukan. Dahil doon, hatid sundo pa rin ako ng mama ko mula grade 2 ako hanggang grade 6. At nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan sa nilipatan kong school. Tumbler o lagayan ng tubig ang isa sa mga kailangan ng mga estudyante to keep them hydrated sa school. Sa ngayon, usong-uso ang Hydro Flask or Aqua Flask, lalong-lalo na sa mga estudyante. Pero para sa mga batang 90s na katulad ko, water jug o Coleman ang pinakasikat na lagayan ng tubig namin noon. At dahil mahirap lang kami noon at di pa ako mabilan ni mama, nakikiunom na lang ako sa water jug ng kaklase ko. Lamig. Salamat Malamig na tubig ang kadalasang laman ng mga Coleman nila noon. Pero pag orange juice naman ang laman ng Coleman mo, mayaman ka na noon. Missy, pwede ba makainom sa water jug mo? Nauuhaw na kasi ako eh. May mga iba na hindi basta-basta nagpapainom sa water jug nila. Binabaligtad nila yung takip ng water jug nila para doon ka nalang uminom. Thank you sa orange juice Kala mo naman, ang tabang naman ng orange, kulang sa asukal. After few months, nabilan din ako ng mama ko ng sarili kong water jug para hindi na ako makainom sa kaklase ko. Nung elementary ako, may mga bumibisita sa classroom namin para magbenta ng kung ano-ano. May mga nagbebenta ng mga fairy tale na libro. Meron din mga nagbebenta ng buto ng halaman na pwede namin itanim. Nung bata ako, pinangarap kong makapagtanim ng mga gulay o kaya naman mga bulaklak. Dito sa form, pwede kami mamili kung anong itatanim namin. Kinabukasan, saka namin babayaran at ibibigay na sa amin yung buto. Buto ng sunflower na may kasamang fertilizer ang napili kong itanim sa bakuran namin. 3 days later. Lo, ba't hindi pa rin tumutubo to? Peke yata tong buto na to eh. Kainin ko na nga lang. Ay hala. Isang araw may bumisita sa classroom namin na formal ang suot. Yun pala, magbebenta lang pala siya ng iodized salt. Sinabi niya na pampatalino daw yung pinong asin na yun at kailangan naming bumili. Magaling siya mag-sell stock ng asin kaya humingi ako sa nanay ko ng pambili. Ma, may nagbebenta ng asin sa amin sa school. Pengi pambili. Aanin natin asin na yan, Jeff? Ang dami-dami nating asin dito. Di ma, iodized salt naman yun. Pampatalino daw ng mga bata. Iodized salt ka pa nalalaman? Parehas lang naman asin yun. Yaman ng mga classmate nung bumili ng asin na yan. Mas kailangan nila yon. Grabe ka naman, ma. Naalala ko rin noon nung elementary, tuwing recess namin, may binibenta sa aming mga soup na nasa cups. 3 piso lang meron ka ng miswa, sopas, champurado, lugaw, at ginatang totong. Minsan nautusan kami magdala ng mga soup papunta sa room namin. Tapos kapag wala ng laman, kami rin nagbabalik sa kantin. Mura pero masasarap ang mga soup namin sa school noon. Pero iba ang sarap kapag nakatsyempo ko ng lasang sabon. Charot. Sabi nila, ang mga teacher daw, ang pangalawang magulang natin sa school. Sila rin ang umuhubog ng kaisipan natin habang bata pa tayo. Pansin ko, mas magaganda ang mga teachers ngayon. Mas mukhang bata at mababait. Parang mas nakaka-motivate pumasok sa school everyday. Kumpara sa mga teachers namin noon. Bukod sa may mga edad na, ang susungit pa nila. Ewan ko ba? Get 1 whole sheet of bad paper. Teacher, 1 whole po ba? Strict ang mga teachers namin noon pagdating sa cleanliness. Okay, class, before we start our lesson, I will check your fingernails. Nung time na yun, nakalimutan kong maggupit ng kuko. Bukod sa mahaba na, lupa-lupa pa. At dahil wala akong mahiramang nail cutter sa kaklase ko, kaya nginat-ngit ko na lang. Oy, huwag niyong gagayahin yun Sinek ng teacher ko isa-isa yung kuko ng mga classmate ko. Hanggang sa makalapit na siya sa upuan ko na may hawak na ruler. Show me your fingernails. Takot na takot ako nung ipakita yung kamay ko sa teacher ko noon. At nang makita niyang mahaba at marumi ang kuko ko, pinalo niya ako agad ng ruler sa kamay. At bago umuwi, pinagsulat niya ako nang magugupit na po ako ng kuko ng paulit-ulit sa papel nung araw na yon. Punuin mo hanggang likod. Bukod sa mapalo, naranasan ko na rin mapingot ng teacher ko noon. Pero mas doble yung sakit nung hinila yung patilya ko. Isang araw nagsumbong na ako sa mama ko nung piningot ulit ako ng teacher ko. Oh Jeff, ba't ka umiiyak?
Piningot po ang teacher ko. Palipat-lipat daw po ang upuan. Kasalanan mo naman pala eh. Makulit ka eh. Yan ang napapala mo. Lo. Isang araw, nagsusulat yung teacher namin sa blackboard. Jepoy, may joke ako. Keep quiet. Bakit hindi umiinom ng soft drinks ang mga pare? Kasi maka-juice sila. Bigla kaming binato ng teacher namin ng eraser. Buti na lang, yung classmate ko lang, yun natamaan. Sa elementary school namin noon, merong room na bawal kaming pumasok. Lalong-lalo na at wala kaming paalam. Located yung room na yun sa itaas ng kantin sa bandang likuran ng eskwelahan namin. Di namin alam kung anong meron sa kwarto na yun. Isang araw, recess namin noon at kasama ko yung dalawang kaklase ko noon sa may kantin. Ano kayang meron dun sa room na yun? Tara, silipin natin. Oy, bawal daw pumasok doon. Baka mapagalitan tayo. Oo nga, baka may teacher makakita sa atin, lagot tayo. Silipin lang naman natin. Saka saglit lang tayo. Masyado naman kayong takot. Yung kaklase kong babae naging lookout noon para makakyat kami sa hagdanan at para makapasok sa misteryong kwarto sa taas. Tara, akyat na. At nung makakyat na kami, unti-unti namin binuksan ng pintuan para silipin kung anong meron sa kwarto na yun. Pagsilip namin doon, nakita namin na pangkaraniwang classroom lang pala yun at wala namang talagang special doon. At dahil makulit na bata pa kami noon, pumasok pa rin kami doon kahit alam naming bawal. Naghabulan at nagtawanan kami sa loob ng classroom na yun. Nang biglang, anong ginagawa niyo dito? Magsibaba kayo! Sabi ko sa inyo, mahuhuli tayo dito eh. Unang lumabas yung kaklase kong babae. Pero bago pa siya makalagpas ng pinto, sinabunutan na siya ng teacher sa ibang section. Jepoy, ikaw muna. Ikaw muna. Pinakopya kita ng assignment kanina, di ba? Sumunod na lumapit ang kaklase kong lalaki at ganun din ang ginawa sa kanya. Sobrang takot na ako at alam ko na mangyayari sa akin. Nung malapit na ako sa pinto, bigla ako napatras. Paano ba to? Talon na lang kaya ako sa bintana. Lumapit ka dito! Noong time na yun, takot na takot talaga ako noon kasi nakita kong paano binasiwas ng teacher na yun, yung dalawang kaklase ko. Paglapit ko, sinabunutan na rin ako. Pagbaba ko ng hagdanan, naghihintay pala doon yung dalawang nauna kong kaklase. Hindi na kami nagsumbong sa mga magulang namin dahil alam naman namin na kami ang mali. Nung grade 4 ako, meron akong elementary experience na hindi ko makakalimutan. Isang araw, pinagdala kami ng math teacher namin ng illustration board para sa activity namin sa math. At isusulat namin dun yung sagot sa math problem na ibibigay niya. Kailangan yung turuan yung katabi nyo makuha ang correct answer. Dahil kapag mali ang katabi nyo, pipingutin ko ang nakakuha ng tamang sagot. Buti lang, Jepoy, tayo magkatabi. Oo nga eh. Sigurado ako, walang mapipingot sa atin. Zam, please stand up. Dito ka umupo sa unahan. Magpalit kayo ng upuan ni Mary Ann. Mary Ann, dun ka umupo sa tabi ni Jepoy. Sige, Jepoy. Lipat na ako, sabi ni ma'am. Good luck. Daya naman ni ma'am. Si Mary Ann ang pinakamahina pagdating sa math sa classroom namin. Sa dami-dami ba naman ng kaklase ko dito, si Mary ang pa itatabi sa akin. Di bale? Sabihin ko na lang yung sagot sa kanya mamaya. At sinulat na nga ni ma'am yung mathematical problem na sasagutin namin. 6 times 8 plus 2. Sa math problem na to, gagamitin natin ang MDAS formula or multiplication, division, addition, subtraction. Para makuha ang sagot, unahin natin i-multiply yung 6 times 8, which is 48, at ipa-plus natin yung 2. At ang magiging sagot niya ay 50. So, sinulat ko na yung tamang sagot sa illustration board ko. Pagtingin ko sa illustration board ni Mary Ann, nakita akong mali ang sagot niya. Naku, Mary Ann, mali ang sagot mo. Buray mo yun bago pa makita ni ma'am. And guess what? Hindi ako pinansin ni Mary Ann. Hindi ko alam bakit hindi ako pinapansin ni Mary Ann noon. Kahit sabihin ko na yung tamang sagot sa kanya. Kinakabahan na talaga ako dahil malapit na yung teacher namin sa amin ni Mary Ann. Mary Ann, burahin mo na yan. Ito yung tamang sagot. Hindi mo tinuturuan yung katabi mo? Ma'am, si Mary. At piningot ako ng teacher ko dahil kay Mary Ann. Halos mapunit yung tenga ko nun sa sobrang sakit. Napaiyak na lang ako. Sabi ko sa'yo, baguhin mo eh. Sa kabila nito, mas marami pa din ang mga guro na mabait, lalo na sa panahon ngayon. Karamihan sa kanila ay may mas malasakit na sa mga estudyante nila ngayon. Di lang sa mga bata, pati na rin sa mga alagang hayop. Kaya sa lahat ng butihing guro na patuloy na gumagabay sa mga mag-aaral, saludo po ako sa inyo. Sabi nila, ang high school daw ang pinakamasayang yugto sa buhay estudyante. Naranasan mo na ba mapagtripan ng kaklase mo? Teka, ba't parang bumigat yung bag ko? Ha? Ano to? Ba't nagkaroon ng bunot dito? Mga peste. Mapagalitan ng teacher. Hoy, sa tabak. Ano nakakatawa? Ang mabastos nyo ah. Aba, lalo pang tumawa. Bring your mother. Mapalabas ng classroom. Get out! Ayan, napalabas tayo ng classroom. Ikaw kasi, nadamay pa ako. Tara, punta na lang tayong kantin. Sige. At mag-cutting classes. Uy, balik! Pero never ko naman na-experience yan kasi matinong estudyante naman ako nung high school.
Parang di naman. At dahil medyo malayo yung school na pinag-enrollan ko, sumasakay kami ng jeep ni mama at hinahatid niya ako sa mga unang linggo sa high school. O, di ba? Ganyan ako kalab ng mama ko. Ano ba yan? Ang laki-laki mo na. Hinahatid ka pa rin ng mama mo sa high school. Eh, ano bang pakialam mo, ha? Alam mo ikaw, kanina ka pa. Sumosapakin kita? Naalala ko, first day ko nun sa high school, sinamahan ako ng mama ko na hanapin yung classroom namin. First year, section 2 pala ako nun. Pagdating ko doon, napansin ko maraming mga bata at nanay na nakapila sa labas ng classroom. Uy, Anthony, section 2 ka rin? Oo, parehas pala tayo. Magkaklase kami ni Anthony sa elementary. Third honor ako, fourth honor naman siya. Teka, para saan daw interview? Di ko rin alam eh. Napag-alaman ko na kulang pala yung kabilang section. Kukuha sila ng estudyante sa section 2 at ililipat sa section 1. Maya-maya, tinawag na ako ng teacher sa loob. Good morning po, ma'am. Good morning din. Can you please introduce yourself? At dahil sa sobrang kaba ko nun, bigla ako na mental block at nakalimutan ko anong Tagalog ng introduce yourself, ma'am. Ano pong introduce yourself? Napakabobo naman ito. Introduce yourself lang, di alam. Sigurado ka pang third honor to sa pinanggalingan niya? Ano ka ba? Baka kinabahan lang? Introduce yourself means ipakilala mo yung sarili mo. Ah, okay po. So, ang ending, si Anthony ang nalipat sa section 1 at ako naman yung nagstay sa section 2. Alam niyo na siguro kung bakit. At dahil bagong enroll, merong mga high school policy na dapat naming sundin. Kung short na kaki ang sinusuot namin nung elementary, sa high school naman, required na kaming magpantalon. Kaya binila na ako ni mama ng bagong uniform at pantalon. Ama, parang malaki yata tong uniform na bili mo sa akin. Anong malaki? Kasyang-kasya nga sa'yo, oh. Anong kasya? Mukha nga akong hanger dito, ma. Mas okay yan para magamit mo pa yung uniform mo next year. Wala siya. Sobrang stricto din ng mga teachers namin noon pagdating sa haircut. O, lagot ka, Jeff. Kailangan mo na magpakalbo. Gantong gupit, tinatawag na spike, ang nausong gupit namin noon. Kaya pagka-graduate ko ng elementary nung bakasyon, nagpagupit na rin ako ng spike para mukhang maangas. Pero dahil policy ng school, kailangan kong sumunod. Kaya naghanap agad kami ni mama ng pagupitan paglabas ng school. Anong gupit? 2x3 lang po. Yung para po sa school. Kaya kahit labag sa kalooban ko, kailangan kong pagupitan ulit. Pero imbes na 2x3, sinagad na ni Manong Barberong buhok at ginawang semi-kalbo. Bilang bata, ayoko talaga magpakalbo dahil mukha akong pugo. Pero naisip kong tutubo pa naman to, kaya nasanay na ako. Meron din binibenta mga patches noon na required ilagay sa mga bulsa ng mga polo namin. Naalala ko noon si mama talaga yung nagtatahi ng mga patches sa mga polo ko noon. O, Jeff. Medyo malayo yung school nyo. Di na kita masusundo, ha? Kailangan mo na matutong umuwi mag-isa. Sige po, ma. Ingat din sa pagtawid, ha? Tanga ka pa naman. Lo, grabe ka naman, ma. Opo, ma. Huwag ka rin sasama sa mga barka-barkada, ha? Walang may dudulot na maganda sa yung barkada. Ipapahama ka lang ng mga yan. Opo, ma. Actually, si mama talaga dahilan ba't ako naging loner at naging introvert paglaki. Share ko sa inyo yung mga naging classmate ko nung high school ako. Meron ako naging classmate noon na sobrang tahimik. Pero halimaw pagdating sa exam. Okay, class, meron kayong exam today. Lahat ng discuss natin this week. Please get one and pass. Oh, ang hirap naman ng exam na to. Di pa naman ako nakapag-review. Paano ba to? Uy, Glenn. Ang sagot mo sa number 5? Jepoy, sa test paper lang ang tingin. Huwag sa katabi. Lo, grabe naman si ma'am. Special mention pa talaga ako. Jepoy. Ha? Okay, class, congratulations sa lahat na nakakuha ng mataas na marka. At sa mga nakakuha ng mga mabababang score, balikan nyo ang mga lesson natin na hindi nyo naiintindihan. Paano namin maintindihan yung lesson? Nakakaanto kayo magturo. Maya-maya, isa-isa nang inabot ni ma'am yung mga test papers namin. Wala, ano kayong score ko? Hoy Glenn, nakapag-review ka ba? Hindi nga eh. Parehas pala tayo. Bahala na si Batman. Huh? 25/50? Okay na to, at least kalahati. Ikaw Glenn, anong score mo? 49/50 nga lang eh. Hala, muntik mo na ma-perfect ha. Kala ko hindi ka nag-review. Daya. Meron din akong classmate noon na ayaw niyang malamangan. Nathaniel, exchange paper tayo. Ayusin mo pag-check dyan ha. Sakaling kita. A few inches later. 22/30? Pwede na sa akin to. O Jeff, chinikan ko na ibang sagot mo, kahit medyo alanganin. Uy, thank you Nathaniel ha. Jeff, anong score mo? 22/30. Ikaw ba? Ay, parehas pala tayo. Pwede patingin ang papel mo? Lo, ba't titignan? May papel ka naman. Parang ang dumi naman ng papel mo. Bakit may bura ka sa number 29? Ma'am, di ba pag may erasure, mali po yun? Yes. Sinito niya lahat ng may check na may erasure sa papel ko. Hanggang sa mag-iba yung score ko. O yan, 20 ka lang dapat. Sino ba nag-check sa'yo? Lo, teacher ka?
Sinuwerte ako magkaroon ng scholarship nung high school. Pero dapat, hindi bumaba ng 85 yung grade ko. Kaso, 84 lang yung nakuha kong average ng first grading. Lumbay eh. John Eric, anong grade mo? 86, ikaw? 86 din. Ikaw, Jepoy, anong grade mo? 84. Ay, di ba scholar ka? Problema ko na yun. Char. Eh di suspended muna ako sa scholarship. Kailangan ko maka-85 next grading para mabalik scholarship ko. Sayang, sana ako na lang yung may scholar. Ako na lang sana yung may allowance at hindi ikaw. Eh di ikaw na, magaling ka eh. Pero ang totoo, na-hurt talaga ako sa sinabi ng classmate kong yun. Pero sa awa naman ng Diyos, naka-85 naman ako ng second grading. At meron din tayong classmate na laging pambato sa poster making contest sa high school dahil sa galing niya mag-drawing. Siya si Nathaniel. Wow, ang galing mo naman mag-drawing. Saan pa makakabili ng ganyang kamay? Sana balang araw, maging ganyan din kaganda drawing ko. Marunong ka naman mag-drawing, Jepoy. Practice ka lang para mag-improve. At sa lahat ng mga naging classmate ko ng first year, dito talaga sa taong to ako busit na busit. Paano kaya to? Saan ako hihingi ng papel? Nathaniel, may papel ka pa? Wala eh. Nanghingi lang din ako. Sige, salamat. Dito kaya? John Eric, pwede ba akong makahingi ng papel? Sana bigyan ako. Bakit? Close ba tayo? Ang dadamot nyo ah. Pag ako nagkapapel, wag kayong hihingi sa akin ah. Naglilinis ka ba ng tenga mo? Oo naman. Bakit para madumi pa rin? Pagkatapos nun, kinuha niya yung ballpen ko at inabot sa akin yung takip. That time, medyo confident naman ako kasi naglinis naman talaga ako ng tenga ko bago ko pumasok. Sinabi niya, nalinisin ko raw yung tenga ko gamit yung takip ng ballpen. Kaya ginawa ko. Paghugot ko ng takip sa tenga ko, konti lang naman pala yung dumi. May masita lang ah. Kinabukasan, naligo ka ba? Ba't ang dry ng buhok mo? Tas ang dami pang tikwas-tikwas. Naligo ako no. Di lang ako nag-gel. Sira ulo to. Ako lagi nakikita nito ah. Konti na lang sasakalin ko na talaga to. Sumunod na araw. Bakit parang laki ng uniform mo? Tapos naninilaw pa. Mukha ka tuloy dugyot. Hindi ba yan nilalaban ng mama? Sa high school ko rin naramdaman kung gaano ako kapangit sa mata ng mga classmate ko. Isang araw habang nag-drawing ako sa table, napansin ko yung dalawang classmate ko na nakatayo sa pintuan ng classroom namin. Na kapag may dadaan na classmate ko na pogi, bigla silang nagbubulungan at parang kinikilig. Ang pogi. Mga baliw. Yun pala, pag may dumadang classmate namin, nire-rate nila from 1 to 10. Base sa itsura, 10 pinaka-pogi, 1 pinaka-hindi. 10. Umihi ako at dumaan din ako sa pintuan na yun. Pagdaan ko, ako naman yung iniskuran nila. Ew, yuck. 1 din. Grabe naman kayo sa 1. Ganun na ba talaga ako kapangit sa paningin nila? Feeling nyo, gaganda nyo ah. Mga mukha naman kayong otap. Kayo kaya i-rate ko ng 1. Saka magsitawas muna kayo dun. Mga asim nyo. Kwento ko na rin sa inyo yung hindi ko makakalimutang pangyayari nung high school ako. Isang araw, recess namin nun, bumili lang ako ng kamote cute gulaman at bala ko na lang kainin sa room namin. Pagbalik ko ng room, nagtaka ako na ba't wala pa yung mga classmate ko. So habang umunguya ako ng kamote cute, bigla ko naramdaman na kumirot yung sikmura ako. Aray, sakit ng sikmura ako. Jepoy, kanina pa si Sir Bayani naghihintay sa gym. Pinababa na tayo lahat. Galit na galit. Bilisan mo. Hindi ko na inubos yung pagkain ko at dali-dali na akong bumaba sa school gym. Pagdating ko doon, nakita ko nakapila na lahat ng classmate ko at nakatayo na sa gitna yung PE teacher namin at halatang galit na galit. Kanina pa ako naghihintay dito. Kailangan pa ba kayo tawagin isa-isa para bumaba? Malay ba namin dito kayo magle-lecture, sir? Ikaw, ba't di ka naka-PE uniform? Kailangan ka pa bang sabihan? Malalagot. Sir, sorry po, nagmamadali na po kasi ako. At sa kalagitnaan ng paninerman sa amin ng PE teacher namin, naramdaman kong bigla na naman sumakit at humilab yung tiyan ko. Ano ba to? Lumingon ako sa likod ko kung narinig niya yung utot ko, pero mukha namang hindi. Pero pagtingin niya sa likuran niya, nagtatawanan at naghahakikikan na rin yung mga classmate ko. Kaya hindi na rin niya napigilan tumawa. Bullshit na ba? Ano nakakatawa? Ang babastos niya. Hindi ko alam kung narinig ng PE teacher namin yung pag-utot ko. Pero isa lang ang sigurado ko. Naaasa rin ako ng mga classmate ko dahil dun. At sa lahat ng mga classmate ko, sa Aero lang laging nangunguna sa pang-asar sa akin. Lahat na lang, iniugnay niya sa utot. Our lesson for today is about diffusion. Diffusion is a process resulting from random motion of molecules by which there is a net flow of matter from a region of high concentration to a region of low concentration. One example of diffusion ay mga pabango. Kapag nag-spray ka ng pabango, kumakalat yung molecules ng pabango sa buong kwarto. Malakas ang amoy sa una hanggang sa unti-unti itong nawawala. Tama, meron pa po akong isang alam na example ng diffusion.
Ma'am, otot po ni Jepoy. Put! Pag narinig ko yung mga pang-asar nila, nakikitawan na lang din ako. Nakakatawa naman kasi talaga pag naaalala ko. Pero deep inside, na-hurt ako that time. Kasi hindi ko naman sila inaano. Hanggang sa dumating yung araw na hindi na talaga ako nakapagtimpe. Isang araw, nasa classroom kami nun, at tahimik ako nagsusulat sa notebook ko. Naramdaman kong lumapit sa Errol sa likuran ko para lang mangulit at mang-asar. Oy, Jepoy, otot. Anong ginagawa mo dyan? Ano naman kayang problema tong buwisit na to? That time, nag-pretend na lang ako na hindi ko siya naririnig. Boy, ototen. Papansin. Parang ang baho na naman dito ah. Parang umutot ka na naman dyan ah. Ang ilong malapit sa bibig. Baka bunganga mo lang yung naaamoy mo. Kahit di ko siya pinapansin, nagpatuloy pa rin siya sa pang-aasar sa akin. Put! Sa mga oras na yung gustong-gusto ko ng patulan si Errol. Pero tinatry ko pa rin maging kalmado kahit gigil na talaga ako. Gustong-gusto ko na talaga siyang sapakin that time, pero iniisip ko yung scholarship ko. Pero habang pinipigilan ko yung sarili ko, lalong lumalakas yung galit na nararamdaman ko sa loob ko. Hanggang sa naisip kong bitawan na lang yung ballpen ko at nahulog sa paa ko. Nung pupulutin ko na yung ballpen ko sa sahig, bigla ako nakaisip ng masama. Hep, bago ko ituloy yung kwento, medyo masela ng mga susunod na pangyayari, kaya sa lahat ng mga batang nanonood, wag niyong itong gagayahin. Imbis na yung ballpen ko yung pinulot ko, ibad ko bigla ang sapatos ko, at hinampas ko sa mukha ni Errol sa sobrang galit. Wata! Nahalata ako sa kanya na medyo nasaktan siya, at medyo namula yung ilong niya. Sa sobrang galit ko, hindi ko rin alam paano ko nagawa yun. Masakit. Mula noon, tinigilan na ni Errol ang pang-asar sa akin at parang iniwasan niya na rin ako. Ilang buwan na lang din gagraduate na kami sa high school. Sa isang araw, habang mag-isa na naman ako sa table, biglang lumapit sa akin si Errol at meron siyang inabot sa akin na kapirasong papel. Huh? Pagbuklat ko ng papel, may nakasulat ng salitang sorry mula kay Errol. Isang salita lang pero it changes everything. Masaya ako kasi nagkapatawaran naman kami ni Errol bago kami graduate ng high school. At nagkabati naman kami bago kami magkahiwa-hiwalay. High school, nagkakaroon ng election ng mga class officer sa bawat section, tulad ng president, vice president, muse, escort, at marami pang iba. Naalala ko, ako lagi binuboto ng mga classmate ko maging secretary sa classroom namin noon. Maganda ro kasi sulat ko eh. Akala ko noon madali lang maging secretary sa classroom nyo. Sulat-sulat lang sa blackboard, ganun. Pero hindi. Isa itong parusa. Magiging utosan ka lang ng teacher mo magsulat sa blackboard pag tinatamad siya. Jepoy, Ma'am, bakit po? halika dito at may ipapasulat ako sa iyo. Mula dito, saka dito, hanggang dito. Lo, dami naman, ma'am. Bakit? Nagrereklamo ka? Ay, ma'am, hindi po. Medyo maliit lang ang height ko noon, kaya need kong tumuntong sa upuan para maabot ang pinakamataas na part ng blackboard. Dagdag pahirap pa yung mga classmate ko maarte at reklamador. Jepoy, paurong, di namin makita. Siyempre, ako na nag-adjust, lumilad-liad, tumungo, bumaluktot ang ulo, nag-split, para lang makita nilang sulat ko sa blackboard. Jepoy, palaki na naman sulat, masyadong maliit. Lo, sulat mo nga, parang kinayag ng manok, nagreklamo ba ako? Jepoy, ba't pataas sulat mo? Papatay na yatang Mars yan eh. Kung kayo kaya magsulat dito ang arte nyo ah. Charot, tahimik lang ako nung high school. Sumasakit talaga daliri ko noon after magsulat ng marami sa blackboard. Tapos, buburahin din agad para sa next-subject nyo. Meron din namang reward ang pagiging sekretary ng classroom. May times na ginagridan ng teacher namin, depende sa dami ng laman ng mga notebook namin. Jepoy, ba't wala kang sulat sa notebook mo? Ma'am, pinagsulat niyo po ako nun sa blackboard, di ba? Sumasakit na po kamay ko, kaya di na ako nakapagsulat sa notebook ko. Sige, exempted ka na. Yes! Yun nga lang, tuwing may exam, wala akong may sagot. Okay, class. Meron kayong test ngayong lahat ng diniscuss natin this week. Uy, Nathaniel, pakopya ko ha. Di ako nakapag-review eh. Sige. Okay, makinig. Dahil mabait ako, pwede mag-open notes. Pag open notes, pwede mong buksan ang notebook mo habang nagsasagot ka sa test paper mo. Papayagan ko kayo mag-open notes. Basta kanya-kanyang notebook. Bawal makigamit ng notebook ng katabi nyo, ha? Pag nahuli kong nagsishare ng notebook, 0. Naku, patay. Pag ganun, binubuksan ko lang notebook ko kunwari, pero ang totoo, wala talaga akong may sagot. Bahala na si Batman. Part ng masayang memories natin sa pagiging estudyante ang mga teachers natin sa high school. Meron kaming science teacher noon na sobrang strict pagdating sa uniform. Kaya bago siya dumating sa classroom namin, nagmamadali na kami mag-tuck-in ng mga polo namin at magsuot ng foot rug sa paa dahil kung hindi, mapapalabas kami ng classroom. Meron din kaming teacher noon na nagpapalaro muna bago mag-umpisa ang klase para di daw kami antukin sa mga lessons niya.
Minsan, pinaglaro niya kami noon ng pass the message. Bumuo kami ng 5 grupo. Ibubulong ni Mami yung isang word kung sinong nasa unahan, tapos ibubulong naman niya sa kasunod. Tapos, yung hiling nasa pila ang magsusulat sa blackboard kung ano yung narinig niya. Kung sino nakapagsulat ng tamang salita sa blackboard, yun ang panalo. Okay, tapos na ang laro. Let's start our lesson. Meron din siyang mga linya na di namin makakalimutan. Isang araw, nagbigay siya ng exam sa amin. Finish or not finish, exchange your paper sa katabi. Hindi sa unahan, hindi sa likuran, kundi sa katabi. Pagkatapos, kapag nag-check na kami ng mga test papers namin, ito yung lagi niyang sinasabi. Pag kulang mali, sobra mali, wala nang ibang tamang sagot. Ewan ko ba, pag siya talaga teacher namin, tuwan-tuwa talaga kami. Siyempre, di rin mawawala ang paliberong teacher sa high school. Meron kaming Filipino teacher noon na si Sir Ramon. Sa tuwing magtuturo siya, sinasamahan niya ng mga jokes at patawa, kaya di kami naantok. Napapatawan niya kami at the same time, mas naiintindihan namin ang mga tuturo niya sa amin. Pero sa kabila nun, di nawawala ang respeto namin sa kanya. Di kumpleto ang high school life natin kapag di tayo napagalitan ng teacher. Nung second year kami, nirenovate yung classroom namin pati na ng section 1. So kailangan muna namin magklase sa ibang room. Sa AVR room, kasya ang 2 section sa sobrang lawak. At tanging malaking blackboard lang sa gitna ang naghihiwalay sa section namin at sa section 1. So nung time na yun, wala pa kami teacher nun, kaya kanya-kanya kami ng trip. Siyempre may nagdadaldalan, nag-aasaran, nagtatawanan, basta maingay. Sa sobrang ingay namin, di kami aware na nagtuturo na pala ng lesson that time yung class advisor ng section 1 sa kabilang blackboard. Sobrang stricto ng teacher na yun at isa sa kinatatakutan namin teacher nung high school. Bigla siya sumilip sa amin at duman sa may puwang sa gilid ng blackboard. Halata sa mukha niya na galit talaga siya. Bigla kaming tumahimik. Section 2 magalang na walang kagalang-galang. Ding ingay nyo sa kabila para kayo nasa gubat. Alam nyo mga nagkaklas sa kabila, napaka-ingay nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Kayong pinaka-worst sa section sa buong second year, mga bastos kayo. Sobrang high blood talaga yung teacher na yun sa amin. Pag-alis nun, nagkakatinginan na lang kami magkakaklase at nagpipigil ng tawa na parang di kami pinagalitan. Di naman namin dinadamdam masyado yung mga sigaw at sermon ng mga teacher namin noon. Pagkatapos nun, parang wala lang. Sumali din ako noon sa mga binuong club sa high school. Pag mahilig kang kumanta, pwede kang sumali sa glee club. Pag mahilig kang sumayaw, pwede ka sa dance club. O kung mahilig ka sa mga experiments, pwede ka sa science club. At dahil mahilig ako sa drawing, sumali ako sa... Tama, sa acting club. Dito talaga nahasa ang aking acting skill. Sobrang mahihain kasi ako nung high school, kaya naisipan ko sumali sa acting workshop para ma-boost yung self-confidence ko. May binuong club ang isa sa pinaka-paborito namin teacher noon na si Sir Ramon na tinawag niyang MASK, stands for Mga Anak ng Sining Kanluran. Isang araw pagkatapos ng klase namin, bandang hapon, naglakas loob akong pumunta sa faculty room at lumapit kay Sir Ramon. Sir, good afternoon po. Sir, pwede po bang sumali sa acting club niyo po? Ha? Oo naman, Jepoy. Bago makasali sa acting club ni Sir Ramon, kailangan mo na gawin ang challenge na ipapagawa niya. Sige, nakikita mo ba yung lamesa dun sa labas ng gym? Dun sa maraming nakaupo. Opo. Pumunta ka dun sa gitna. Pangpunta mo dun, sumigaw ka ng malakas. Kunwari may hinahanap ka sa bag mo, ganun. Dapat marinig ko yung sigaw mo, ha? Pagkarinig ko ng challenge sa akin, nakaramdam agad ako ng hiya. Di talaga ako sanay maging sentro ng atensyon sa harap ng maraming tao. Pero dahil sa kagustuhan ko makasali sa acting club ni Sir, sinunod ko pa din yung pinapagawa niya. Nung time na yun, maraming estudyante ang mga nakaupo dahil recess na mga panghapon noon. Pumunta ako doon at tumayo sa gitna. Kaya ko to. Binuksan ko at hinulangkot ko ang loob ng bag ko hanggang sa binuhos ko lahat ng gamit ko. Hala, nawawala lapis ko. Nasaan ang lapis ka? Nagsilaglagan lahat ng notebook, lapis, ballpen, libro, at kung ano-ano pa sa lupa. Umaking talaga ako na kunwari, nagpapanik talaga ako. Nagtinginan sa akin at nagulat lahat ng mga nakatambay sa labas ng gym that time, kaya lalo akong nahiya. Ay, andito lang pala. Pagbalik ko sa faculty room, tawa ng tawa sa akin si Sir Ramon. Pinapanood niya pala ako habang umaacting ako kanina. Sobrang tuwa ako nung sinabi niya na pasado ako. Tuwing Sabado, pumupunta kami sa school para umattend ng acting workshops.
Tinuturuan kami kung paano ang tamang pag-arte, kung paano umiyak, at mag-deliver ng mga lines na parang artista talaga. Nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan. Dahil doon, kahit paano nawala konti yung hiya ko, at nagkaroon ako ng lakas ng loob humarap sa maraming tao. Iba-ibang paraan ng pagdidisiplina sa amin ng mga teachers namin noon. Kahit sagana kami sa palo, pingot, sigaw at sermon, aaminin kong doon pa din kami natuto. At nagpapasalamat pa din ako dahil nagkaroon sila ng malaking bahagi sa buhay elementary ko. Ang animation na to ay isang pagpupugay sa lahat ng mga naging teachers ko sa elementary noon. At sa lahat ng mga teachers na nanonood ngayon, maraming salamat po. Hindi tama ang mambuli ng kapwa, lalong-lalo na sa mga kaklase. Any form of bullying, physical man o verbal, is punishable by law. Nararapat nating respetuhin ang isa't isa, anumang antas natin sa buhay. Sa mga estudyante na nakakaranas ng pambubuli sa school, huwag tayong matakot. Kasi pag nakikita nila na natatakot tayo, lalo nila tayong bubulihin. Isumbong natin agad sa mga teachers natin kung sino man ang nabubuli sa atin sa school para magawan agad ng paraan. Huwag rin tayong mahiya sabihin ito sa mga magulang natin. Higit na makakatulong pag meron tayong pinagsasabihan. Sa mga nambubuli ng kapwa, itigil nyo na yan. Kung ayaw nyong gawin sa inyo, huwag nyong gawin sa kapwa nyo. At para sa lahat ng nakakaranas ng pambubuli sa school o kahit saang lugar, andito si Kuya Jepoy para bigyan kayo ng lakas ng loob na lumaban. Huwag kayong matakot. Stand, be brave. Sa school natin kadalasan nadidiscover ang ating mga talento at kakayahan. Huwag tayong matakot explore kung ano pang kaya nating gawin. Sabi nga nila, get out of your comfort zone. Di natin alam, meron pa tayong skills na di pa natin nadidiscover na pwedeng ma-develop sa ating mga sarili. Bukod sa mga classmate natin, naging malaking bahagi din ng high school life ang ating mga guro o mga teachers. Merong mababait at meron ding masusungit. Naniniwala din ako na experience is the best teacher. Sa bawat pagkakamali natin sa buhay, doon tayo natututo at nagiging lalong matatag.